Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Alvin, 39 anyos at kasalukuyang nakatira dito sa Paete, Laguna. Napasulat ako sa inyo para maglabas ng ilang mga saloobin ko. Mga bagay na matagal-tagal ko nang kinikimkim. May kabanata kasi sa buhay ko na kahit lumipas na, ay patuloy pa rin dumadalaw sa aking isipan. Lumaki ako sa isang simpleng pamilya. Bunso ako sa 4 na magkakapatid. May maayos na hanap buhay ang mga magulang ko, kaya maayos nilang naitawid ang pag-aaral namin. Pero nung malapit na akong magtapos ng kolehiyo, nakilala ko si Joanna. Malapit na kaibigan siya ng pinsan ko. Naging magaan ang loob ko sa kanya at ganun din naman siya sa akin. Hindi nagtagal, niligawan ko siya at sinagot naman niya ako makalipas lang ang ilang buwan. Sobrang saya ko ng mga panahong yun, Tony. Kasi ramdam ko na mahal ako ni Joanna. Ako ang palagi niyang inuuna sa lahat ng bagay. Kaya lang pagkalipas lang ng ilang taon, ay kinailangan niyang pumunta ng Amerika. Na-approve na kasi ang petisyon ng mga magulang niya. Kaya wala kaming nagawa kundi ang mauwi sa isang long-distance relationship. Pero hindi ko kaya ang ganong setup, Tony. Ako ang tipo ng tao na gusto kong nakikita at nakakasama ang taong mahal ko. Kaya ipinangako ko kay Joanna na gagawan ko ng paraan na magkasama kami agad. Nandiyan na ba lahat ng kailangan mo? Wala ka na nakalimutan? Tingin ko naman po ayos na lahat. Oh, mga jacket mo. Malamig doon. Di naman daw lagi. 2 lang dadaling ko. Pwede naman akong bumili na lang doon eh. Gagastos ka pa. Ang dami-dami mo naman jacket dito. Pa, syempre, kailangan ko makiuso doon. Ano makiuso? Bakit sa ibang planeta ka pa pupunta? Ang damit. Magdala ka pa ng jacket mo. Alin ba dito ang gusto mo? Wag na. Di na kasya yan sa maleta ko eh. Yung isang maleta mo kasi puro pasalubong para kay Joanna. Meron naman sigurong Filipino grocery doon. Meron naman pero malayo. Saka wala doon yung mga dala ko para kay Joanna. Yaman na tayo, ako na bahala. Saka hindi ko naman po kailangan dalhin lahat ng damit ko. Babalik pa naman po ako dito sa bahay. Passport mo, mga dokumento. Okay na pa, nasa bag ko na lahat. Literal na pupunta na lang ako sa airport. Ikaw na bahalang maghatid sa anak mo, Mateo. Oh, bakit? Huwag mo sabihin hindi ka sasama. Kaya nyo na yan. Matatanda na kayo. Diyos me naman, Agnes. Alis na ang anak mo. Taon pa bago mo makita ulit. Tapos ngayon mo pa naisipan magdrama ng ganyan? Hindi ako nagdadrama. Nagagalit ako. Diyos ko, ang tagal-tagal na natin na pag-usapan to. Ang haba na ng preparasyong ginawa ng anak mo. Hanggang ngayon, galit ka pa rin. Oo, bakit? Kahit kailan naman hindi ako sumang-ayon sa gusto ng batang to eh. Akalain mo, medtech na dito sa government hospital, tapos magke-caregiver ka sa ibang bansa. Naman, huwag niyong maliitin yung trabaho ng pagiging caregiver. Hindi ko minamaliit yung pagiging caregiver. Ang minamaliit ko ay yung dahilan ng pag-alis mo. Hindi ka naman lalayas dito para sa mas malaking sweldo. Aalis ka dahil sa babae. Para habulin yung girlfriend mo. Doon ako nang gigigil sa'yo. Ay, nako. Hayaan mo na tong anak mo. 30 anyos na yun, no? Karapatan niya magdesisyon para sa sarili niya. Ano magagawa natin kung si Joanna na talaga ang gusto makatuluyan ng anak mo? Bakit, Alvin? Pupunta ka ba sa Amerika para magpakasal? Yun ba ang balak mo?
5 taon na sila magkasintahan. Doon din ang punta nun. Anak ng, pupunta ka ng Amerika para magpakasal? Hindi naman agad, ma. Siyempre sa tamang panahon. Uunahin ko muna magtrabaho tsaka yung pag-a-adjust sa bago kong buhay. Sus! Bagong buhay, bagong buhay. Huwag mo sanang pagsisisihan tong mga pinaggagawa mo, Alvin, ha? Makinig ka sa akin. Kapag hindi umayon sa plano mo ang lahat, huwag kang mag-atubiling umuwi dito, naiintindihan mo? Huwag kang magtiis doon. Umuwi ka kaagad sa amin ng papa mo, malinaw ba? Opo, ma. Tawa-tawa ka dyan, hindi ako nagbibiro, Alvin. Opo, ma. Noted po. Ewan ko kung makatulog ako mamaya nito. Ma naman eh. Hindi ako nag-iisa sa Amerika. Makakasama ko si Joanna, pati yung family niya. Ikaw naman parang hindi mo pa nakakasama yung magulang ni Joanna. Alam kong mabait sila. Pero ibang usapan yung iiwan mo yung maayos mong buhay dito para makasama si Joanna na hindi mo pa naman asawa. Ma, syempre. Tama na yan. Nasasayang lang ang oras. Inyo pa talaga naisipan magtalo, paalis na si Alvin. Basta ma, huwag kang mag-alala sa akin. Magaling tong anak mo, ano ka ba? Alam ko. Pero hindi mo masabi ang buhay, anak. Iba sa Amerika, iba dito sa Pinas. Ako anak, sangayon ako sa mama mo. Pero ayoko lang pigilan ka kasi ayoko masisi mo kami balang araw. Basta ang tatandaan mo lang, huwag ka makalimot. Alalahanin mo kung paano ka namin pinalaki ng mama mo. Makisama ka sa mga tao doon pero huwag kang gumaya sa uri ng pamumuhay nila, ha? Trabaho lang. Ipon. Pilipino ka pa rin. Naintindihan mo? Opo. Papa talaga, ano bang iniisip nyo? Magpapakakano ako. Pinapaalalahanan ka lang. Mabuti pa ilagay na natin itong mga maleta mo sa kotse. Ikaw naman, Agnes. Bihis ka na. Sumama ka na sa pag-aatid sa anak mo. Sige ka. Pagsisisihan mo rin yung pag-iinarte mo. Oo na. Love you, ma. Tony, ginawa ko talaga ang lahat para makapunta ng Amerika. Ilang taon din ang ginugol ko para makahanap ng trabaho at makapag-ipon. At sobrang hirap kasi ang daming aberya at gastos. Minsan naisip ko pa na ayaw yata ng Diyos na makarating ako sa ibang bansa. Samantala si Joanna naman, hinabaan lang ang pasensya sa paghihintay sa akin. Pansamantala siyang nakatira sa bahay ng mga magulang niya. Kaya naman dun din ako tumuloy pagkarating ko ng Amerika. Pero agad kaming naghanap ni Joanna ng apartment na abot kaya ng mga sweldo namin. Ako bilang caregiver at si Joanna bilang isang barista sa isang malaking coffee shop. Sa totoo lang, tama ang sinabi ng mama at papa ko. Iba ang buhay sa Amerika. Sa California kami nakabase pero malayo sa mga sikat na lugar gaya ng Hollywood, sa Los Angeles at Bay Area sa San Francisco. Mataas magpasweldo sa Amerika pero mataas din ang cost of living. Mahal ang renta, mahal ang bilihin. At hindi ka basta-basta makakapunta kung saan-saan kapag wala kang kotse. Kaya aminin ko, medyo nahirapan akong mag-adjust nung umpisa. Buti na lang at kasama ko si Joanna. Siya ang nagpapagaan ng mga pagsubok sa buhay ko. Pero syempre, may mga pagkakataon din na ang pagsubok na dumarating ay tungkol mismo sa relasyon namin. Si mama tumatawag. Alvin, ay kumusta ka dyan? Talaga, wala, ganun pa rin. Kahapon lang, magkausap tayo Gusto kitang kumustahin bakit ba? Asan si Joanna? Wala pa nga po tatawagan ko sana kaso tumawag kayo. Yung tiyang Gloria mo kasi, pupunta ng San Francisco. Kasama yung mga pinsan mo.
Makipagkita ka kaya? Ha? Kailan? I-message mo. Kayo na mag-usap at hindi ako matandain sa petsa. Tsaka saan sa San Francisco? Basta yung may Golden Gate Bridge ba yon? Magpapapicture daw sila doon. Naku, mahirap yan, May. Ang layo kasi ng Bay Area dito sa amin. Kailangan ko pa mag-aeroplano niyan. Eh di mag-aeroplano. Anong problema? Mama naman, gastos yun eh. Tsaka may trabaho ako. Wala ka bang day off? Eh, syempre kasama ko si Joanna pag wala akong pasok. Eh di isama mo si Joanna. Kitain mo yung tiyahin mo. Alvin naman. Minsan na nga lang mapalapit sa'yo yung kamag-anak mo. Katatamaran mo pa. Kung na-approve lang sana yung visa ko, ako na sanang pupunta sa'yo. Titingnan ko, ma. Kausapin ko si Joanna. Dapat lang. Sige, ma. Andyan na si Joanna eh. Ay, sabihin mo ha, yung tiyahin mo. Opo, sige na, ma. Bye. Bye-bye. Oh, babe. Ba't ngayon ka lang? OT nga ako, di ba? Kumain ka na? Meron dyang Tapos mga na. Okay. Okay ka lang ba? Parang wala ka yata sa mood ah. Pagod ako, Alvin. Ikaw naman kasi. Ilang beses ka nang nag-OT nitong mga nakaraan. Kulang ba kayo sa tao? Eh paano hindi ako mag-overtime? Ang dami nating gastos. Hirap tayo makaipon. Alam ko naman yun. Nakaka-survive naman tayo, diba? Yun na nga yung mali dun eh. Nakaka-survive lang tayo. Palaging petsa de peligro. Eh ang dapat nakakaluwag tayo. May ipon, may ekstrang pera para magsaya. Nagigets mo ba? Okay. Relax ka lang. Hindi naman ako nakikipag-away. Maliligo na ako. Yan ang tamang gawin mo. Tapos, diretso tulog ka na rin para mahaba-haba yung pahinga mo. Tapos bukas, pwede naman nakita. Yung itong babaeng to kinakausap pa, pinagsaraduhan na ako ng pinto. Tapusin ko na nga lang itong paghuhugas ng plato. Babe! Babe! Oh! May lakad ako pagkatapos ng shift ko mamaya. Pupunta kami sa bahay ni Jackie. All girls get together. Okay. Teka, Jackie. Jackie, yung isa pang Pinoy na katrabaho mo? Oo. Sino-sino kayo? Ako, si Jackie obviously, si Mallory, si Cassie, tsaka si Jessica. Iiwan ko kotse ko sa cafe ha. Baka may konting inom-inom kaya siguraduhin mong masusundo mo ako. Okay. Oh, ba't ganyan ang mukha mo? Wala naman. Ay, hindi mo ako pwedeng pagbawalan. Wala naman ako sinabi. I need this, Alvin. Okay? Stressed ako buong linggo. Alam ko eh. Pala, yung sinabi ko sa'yo tungkol doon kay Tita Gloria. Alvin naman. Di ba sabi ko sa'yo nakakapagod yung plano mo? Tsaka hindi tayo pwedeng mag-leave sa trabaho. Lalo na ako. Well, kung gusto mo, ikaw na lang ang umalis. Ayos lang sa aking maiwan. Weekend ka lang namang mawawala, di ba? Busy naman ako, so hindi ko rin mapapansin. Tsaka pagod ako. Pagod, lalabas ka nga mamaya para pumarty. Get together yun. Sa bahay nga lang kami. Hindi yun party na party sa club gaya ng iniisip mo. Basta sunduin mo ako ha, tatawagan kita. Tapos pag sundo mo pala sa akin, i-message mo lang ako na nasa labas ka na. Huwag ka na magdo-doorbell at baka mapatagal pa tayo. For sure, chichikahin ka pa nila. Okay? Okay. Sige na. Pasok na ako. Love you. Love you. Mamaya. Okay, wala man lang goodbye kiss. Okay.
Asan na ba si Joanna? Teka, ito nga ba yun? Bye guys! See you tomorrow! Ay, sa wakas lumabas din. My God, I'm so tired. My feet are killing me. Let's go home, babe. Hoy, Tagalog ka. Ako lang tong kasama mo. Can we just go? Tsaka, ba't ganyan yung itsura mo? House party pero nakadress ka. May dala ka palang damit kanina? My God, Alvin. Alam nga namang naka-uniform kami habang nagiinom. Hindi, akala ko kasi magpapalit ka lang ng t-shirt. Eh, nakaayos ka pa pala. May makeup ka tapos naka-heels. Talaga bang dyan lang kayo sa bahay ni Jessica o nanggaling pa kayo sa kung saang bar? Ano ba, Alvin? Big deal ba yung nakaayos ako ng konti? Ano ba naman yung konting lipstick at blush on para naman gumaan ang pakiramdam ko? Hindi yung losyang na Joanna na lang palagi ang nakikita ko pag tumitingin ako sa salamin. Big deal ba yon ha? Big deal? Alam mo, sa totoo lang hindi. Kaso nainis kasi ako nung nakita kitang hindi makalakad ng diretso. Sabi ko nga iinom ako, di ba? Oo, pero wala ka sinabing maglalasing ka. Hindi ako lasing, ano ka ba? Eh, pag-iwang-giwa ka nga maglakad eh. Masaya lang ako. Feel na feel ko lang yung gabi. Nakakausap mo nga ako ng matino, di ba? Sa susunod ayoko na Sa susunod, hindi na ako magpapasundo sa'yo. Sinabi ko na nga yung mga gagawin namin at kung saan pero may masasabi at masasabi ka pa rin. Kaya next time wag na. Ako nang bahala sa sarili ko. Ang sa akin lang Mag-drive naman. ka na. Umuwi na tayo. Ganda-ganda ng mood ko. Sinira mo. Tony, alam ko namang hindi perpekto ang isang relasyon. Pero habang tumatagal, unti-unti kong napapansin ang mga pagbabago kay Joanna. Hindi na siya pasensyosa, gaya ng dati. Mabilis nang uminit ang ulo niya sa akin kahit tungkol sa mga simpleng bagay lang. Pabalang na niya akong kinakausap at hindi na siya marunong humingi ng pasensya sa tuwing napagsasalitaan niya ako ng hindi maganda. Kapag may oras kami magkasama, wala siyang ibang gustong gawin kundi ang matulog na lang. Hindi ko alam kung dala lang ba ng pagod sa trabaho o baka dahil matagal na kaming magkarelasyon kaya umay na siyang makasama ko. Noong mga panahon na yun kasi, higit 8 taon na kami ni Joanna. Kaya madalas, mas gusto pa niya na kasama ang mga kaibigan niya kesa sa akin. Palagi silang tumatambay sa bahay ni Jackie, isa sa mga kasamahan ni Joanna sa coffee shop na Pilipina rin. Linggo-linggo silang may get-together at ako naman ang dakilang tagahatid sundo lang ni Joanna. Ang dami ko pang napapansin, Tony. Nung una, umaalma pa ako. Pero dahil palagi kaming nauuwi sa away, natuto na lang akong manahimik sa isang tabi, mapagbigyan lang si Joanna. Daming tao ah. Panigurado busy si Joanna. Dito muna ako sa may gilid. Sakto may upuan dito. Teka, bakit parang wala naman si Joanna sa counter? Nagliligpit ba siya sa mga lamesa? Parang di naman. Nasa CR kaya? Teka, sakto si Jackie nandito. Kapita ko nga. Jackie. Uy! Alvin! Nandito ka pala. Naka-order ka na? Hindi. Maya-maya na. Haba pa ng pila sa counter. Oo nga eh. Sabihan mo ako kung anong gusto mo, gagawa na kita. Actually, hinahanap ko si Joanna. Hintayin ko na sana siya matapos para sabay na kami uwi. Si Joanna? Naka-half day siya. Half day? Half day? Hindi mo ba alam? Hindi. Ang sabi niya sa akin, mag-overtime na naman daw siya eh. Overtime? Oo, kung kulang daw kasi kayo sa tao. Kaya nitong mga nakaraan, ilang beses na siyang nag-overtime. Ha?
Sige, Alvin, balik na ako, ha? Teka. Bakit daw nag-half day si Joanna? Hindi ko alam eh. Tawagan mo na lang si Joanna, ha? Sige, babalik na ako. Sinong pwede kong makausap? Nandiyan ba yung manager nyo? Pakilala mo naman ako, may tatanong lang sana ako. Look, Alvin, ha? Ang mabuti pa, tawagan mo na lang si Joanna. Ikaw na mismo maghanap sa kanya. Kita mo naman busy masyado ngayon. Tsaka yung manager namin, walang time yun sa ganito, masungit yun. Kaya please lang, ha? Kayo na lang mag-usap ni Joanna. Jackie, may problema ba? Ha? Wala. Anong problema? Hindi, kasi parang may iba ako nararamdaman eh. Hindi, guni-guni mo lang yun. Sige na Alvin, ha. Tawagan mo na lang si Joanna. Jackie, teka lang naman. Alvin, busy nga kasi ako. Busy ako, ha? Kung ano man yung meron sa inyo ni Joanna, labas na ako dun. Teka, ano mang meron? Ano mang meron? Ewan, bahala ka na, Alvin. Babalik na ako sa trabaho. Basta wala akong alam, ha? Ha? Teka, sige na, ano? pagagalitan na ako eh. Jackie! Ay, ano ba nangyayari? Teka nga, tawagan ko na nga lang si Joanna. Di rin naman sumasagot to si Joanna eh. Saan na ba yun? Si Jackie, tinaguan na ako. Uwi na nga lang ako. Grabe, nakakapagod tong araw na to. Hi, babe! Kumain ka na? May dala akong pizza, oh. Kumain na ako, though. Dumaan din pala ako ng grocery. Paubos na yung toiletries natin. Paupo nga. Sakit ng paa ko. Palakad-lakad ako buong araw. Ay, tsaka nag-message sa akin yung mama mo. Kanino pa raw siya nag-video call sa'yo. Di ka raw sumasagot. Nasaan ka ba? Ano yan? Tinatanong ko lang kung nasan ka kasi hinahanap ka sa akin ni Tita Agnes. Walang sagot? Parang ako dapat yung magtanong sa'yo na, no? Nang ano? Nasaan ka? Buong araw. Sa trabaho, malamang. Okay ka lang? Sa trabaho? Sigurado ka? Diyos ko, Alvin. Diretsahin mo na nga lang ako. Ano bang iniisip mo, ha? Pumasok ako sa trabaho, i-check mo pa sa CCTV namin. Oo, pumasok ka, pero hindi mo tinapos yung duty mo. Nag-half day ka. At wag mo nang i-deny kasi nagpunta ako sa coffee shop. At wala akong Joanna na naabutan. Nagpunta ka? Diba sabi mo sa akin OT ka? Tapos yung pala half day ka lang. Tinatawagan kita, ayaw mo sumagot. So saan ka nagpunta? Joanna, tinatanong kita. Saan ka nagpunta? At sino kasama mo? Uunahin ko nang sagutin yung sinong kasama ko, bago mo pa ako pag-isipan ng kung ano-ano. Wala akong kasama, okay? Mamatay man magulang ko, mag-isa lang ako. Okay. Saan ka nagpunta? Honestly, wala. Naglibot-libot lang ako. Nag-drive lang ako, pumunta sa mall, namili ng konti, nag-grocery. In short, nag-quality time lang ako sa sarili ko. Quality time? Sa sarili mo? Kasi na-burnout ako eh. Burnout? Sa araw-araw na lang wala na akong ginawa kundi gumising, magtrabaho, umuwi, matulog. Nanawa lang ako sa paulit-ulit na ginagawa. Kaya gusto ko lang huminga sandali. Magpahinga, yun lang. Ba't di mo sinabi sa akin? Diba bakit kailangan mo pa magsinungaling? Kasi alam ko mag-overreact ka eh. Magpapanik ka. Kung ano-anong gagawin mo. Tapos bigla-bigla mo ring isisingit yung sarili mo. Iisipin mo may kinalaman sa'yo at sa relasyon natin yung nararamdaman ko. When in fact, akin lang to. Ako lang to. Gets mo ba? Well, hindi pwedeng sa'yo lang yan. Kasi dalawa tayong magkasama sa buhay.
Boyfriend mo ko, Joanna. Yun na nga eh. Boyfriend lang kita. Kaya wag kang umasta na pwede mo nang pakialaman ang lahat sa akin hindi mo naman ako naiintindihan. Paano ko maiintindihan? Hindi ka naman nagsasabi. Kasi wala kayong matutulong. Paano mo naman nasabi na wala? Alvin, pwede ba? Joanna, kung magsasawa ka na sa buhay natin, kung sawa ka na sa atin, sawa ka na sa akin. Please, sabihin mo lang. O, kita mo na? Isingit mo na naman. Pakinggan mo muna kasi ako. Alvin, kasi... Makinig ka lang. Okay, fine. Kung sakali lang na sawa ka na sa relasyon natin at parang gusto mo nang kumawala, magsabi ka. Magpakatotoo ka sa akin. Kausapin mo ako na maayos kasi kapag miserable ka, miserable din ako eh. Ayokong umabot tayo sa puntong magkakasiraan tayo bago natin maisip na maghiwalay na lang. Naintindihan mo? Isa lang yung pakiusap ko, Joanna. Isa lang. Maging tapat ka sa nararamdaman mo. Tony, sa puntong yon, alam kong may mali na kay Joanna. Hindi ko lang sigurado kung tungkol lang ba sa personal niyang buhay o may kinalaman na sa relasyon namin. Palagi niyang nababanggit na baka midlife crisis lang ang pinagdadaanan niya. Hindi niya kasi alam kung masaya na ba siya sa kinalalagyan niya, kung sapat na raw ba ang ginagawa niya para masabing masaya na siya. Sa isip-isip ko baka may mental condition na si Joanna. Kaya naman ginawa ko ang pwede kong gawin para makatulong sa kanya. Baka kasi may pagkukulang din ako, kaya nakakaramdam ng kalungkutan ng girlfriend ko. Kaya kahit pagod na pagod ako, pinipilit kong mas pagsilbihan pa si Joanna. Araw-araw ako nagluluto at naglilinis ng bahay. Niyayaya ko rin siyang lumabas ng biglaan. At higit sa lahat, inumpisahan ko na ring magpasaring tungkol sa pagpapakasal. Baka kasi gusto na ni Joanna magpakasal pero hindi lang niya masabi sa akin. Baka nababagalan na siya sa mga plano ko sa buhay. Pero Tony, wala pa ring nagbago. Hindi pa rin bumalik ang dating sigla ni Joanna. Minsan maayos kami. Madalas ay nangangapa ako sa mga kilos ko kapag kasama ko siya. Hanggang sa isang araw, isang pangyayari ang hindi ko inasahan. Maaga akong natapos sa trabaho noon. Wala akong Joanna na naabutan sa bahay. Tinatawagan ko siya pero hindi siya sumasagot. Kaya naman pinuntahan ko ang mga pwede niyang puntahan. Siguro naman nandito siya sa bahay ni Jackie. Pinuntahan ko na lahat ng pwede niyang puntahan. Ito na lang. Pag wala pa rin siya kina Jackie, sa pulis na ako dediretso. Nandito na ako kina Jackie. Siguro naman gising na siya. Sabi ni, dito pupunta si Joanna. Yan yung kotse niya, nakaparada. May doorbell ba dito? Ayan. Tagal ah. Ano, tulog pa sila? Alvin? Si Joanna. Nasaan si Joanna? I mean, nandiyan ba sa loob? Kasi nandito yung kotse niya. Pwede, pakigising na lang. Oo, sige. Teka, diyan ka lang ha. Diyan ka lang. Gigisingin ko na. Alam mo, di bali na, ako na. Ha? Ako na. Hindi. Excuse Diyan ka lang. Alvin, wait. Wait lang. Ako na. Joanna! Diyan ka lang sa living room, okay? Ako nang gigising. Nasa taas ba siya? Alvin, ba? please lang. Joanna! Alvin, di mo pwedeng gawin yan. Trespass. Joanna! Alvin, ano ba? Joanna! Alvin, please
Bilis naman oh. Wala rin dito eh. Nasaan ba si Joanna? Jackie! Doon ba sa dulong kwarto? May tao. Joanna! Alvin! Oh my God. Joanna, gumising ka na. Huy! Joanna, gumising ka na. Jackie, ano ba? I'm still sleeping. Si Alvin, nandito. What? Alvin? Girls, keep quiet, will ya? Alvin, wait. Let me explain. Bang klase ka? Alvin, sandali lang. Alvin, wait! Hintayin mo ako! Alvin, pakinggan mo muna. Alvin! Mag-usap muna tayo, Alvin! Alvin! Please! Kausapin mo muna ako, Alvin! Alvin, ano ba? Mo ko hawakan! Alvin. Ano to, Joanna? Ano to? Walang ibig sabihin to, Alvin. Kaibigan lang si Travis, okay? Kaibigan pero magkatabi kayo sa kama. It's just sex! Wala kaming relasyon! It's just sex! Ha? Sex lang, Joanna. Nilalang mo yung ginawa mo. Pinagmamalaki mo pang wala kayong relasyon pero nagpagalaw ka sa iba. Alvin, I'm sorry. I'm sorry. Joanna, niloko mo ako. Gano'ng katagal na to, ha? Gano'ng katagal na? Huwag mo sabihin kada punta mo dito sa bahay ni Jackie, yun yung ginagawa mo. Hindi. Nantupay natin, sundo pa kita dito. Tapos ganito pala ginagawa mo, nakikipaglandian ka sa iba. Bakit, Joanna? Bakit? Ayaw mo na ba sa akin? Sawa ka na ba? Hindi ba sabi ko naman sa'yo pag ayaw mo na magsabi ka? Sabihin mo sa akin, hindi yung gaganituin mo. Ginawa ko lahat para sa'yo, Joanna. Ang ayos-ayos na buhay ko pero sinundan kita dito. Iniwan ko yung pamilya ko para makasama ka, lintik ka. Tapos ganito lang ang gagawin mo. I'm sorry, Alvin. I'm sorry. Wala ako sa sarili ko. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin. I'm sorry. Hindi ako naniniwala. Kasi alam mo kung anong ginagawa mo. Planado mo lahat ng to. Hindi mo lang inakala na mahuhuli kita. Kasi kahit matalino ka, Joanna, hindi ibig sabihin nun pwede mo akong gawin tanga. At hindi porket mahal na mahal kita, may karapatan ka na saktan ako ng ganito. Alam kong marami na sa inyong naranasan ng maloko. Iba pala talaga ang pakiramdam. Literal na maninikip ang dibdib mo sa sobrang sakit. Muntik magdilim ang paningin ko nang makita ko si Joanna na halos hubot-hubad at may katabing lalaki. Kaya agad akong lumabas ng kwarto at bumaba dahil alam kong makakasakit ako ng tao kapag nanatili ako sa kinatatayuan ko. Ganun pala ang pakiramdam ng pinagmukhang tanga. Akala ko may mabigat na pinagdadaanan si Joanna. Alalang-alala pa man din ako. Sinisi ko pa ang sarili ko na kung bakit malungkot si Joanna, baka dahil sa akin. May pa-midlife crisis pa siyang nalalaman. Yung pala, isang malaking palabas lang ang lahat. Ang masakit nito, Tony, higit 8 taon na kami. Katunayan, nakahanda na ang ipon ko, pambili ng sing-sing. Yayayain ko na sana magpakasal si Joanna. Ang sakit-sakit, Tony. Tony, hindi na ako umuwi sa inuupahan namin ni Joanna. Kinuha ko lang ang mga damit ko at nakituloy na ako sa isa sa mga kasamahan ko sa trabaho. Hindi naman ako tinantana ni Joanna. Panay ang tawag niya araw-araw. Nagawa pa niya akong puntahan sa trabaho ko.
Kaya ang ginagawa ko noon, sa kabilang exit ako lumalabas para makatakas ako sa kanya. Hanggang sa pati ang pamilya ni Joanna ay nakialam na rin. Lahat sila kinausap ako para patawarin na si Joanna. Kesyo intindihin ko raw dahil totoo naman na may pinagdadaanan yung tao. Katwiran kasi ni Joanna na wala lang siya sa katinoan. Totoo naman daw na marami siyang iniisip tungkol sa buhay niya. Kaya nalihis siya ng landas, panandalian. Iba raw kasi ang naging epekto sa kanya ng paninirahan sa Amerika. Hindi raw niya nakontrol ang impluwensya ng ibang tao. Pero ako raw ang tanging mahal ni Joanna. At hindi raw niya kakayanin kapag nawala ako sa buhay niya. Tony, binigyan ko ang sarili ko ng ilang buwan para mag-isip-isip. Hanggang sa nagdesisyon akong bigyan ng isa pang pagkakataon si Joanna. Nagkabalikan kami at muling nagsama sa iisang bubong. At talagang bumawi siya sa akin. Ginawa niya ang lahat para muling bumalik ang tiwala ko sa kanya. Babe. Hi, welcome home. Oh, umalis ako ng bahay, nandito ako sa sofa. Pag uwi ko, nandito ka pa rin. Naligo naman ako. Tsaka nag-toothbrush. May kung kilikili mo? Babe! Teka, may dala akong pagkain. Initing ko lang tapos pwede na tayo mag-dinner. Ay, joke. May init-init pa pala to. Ano ba yan? Chinese food. May hot and sour soup, fried rice, tsaka mga dim sum. Sarap niya na. Teka, ayusin ko lang. Dito na lang ba tayo sa sala? Oo, dito na lang. Okay. Ayan, kain ka na. Thank you. Ayos ka lang ba? Ano bang nararamdaman mo? Parang matamlay ka nitong mga nakaraan. Wala naman. May masakit ba sa'yo? Hindi, wala. May pinagdadaanan ka ba? Parang ganon. Ano yun? Sabi mo sa akin. Tsaka please, sabi ka sa akin. Huwag mo na ulitin yung dati na naglihim ka. Alam ko. Okay. So ano nga? Anong tumatakbo sa isip mo? Susubukan ko mag-share sa'yo pero sana pakinggan mo lang ako. Sana hindi mo ako husgahan. Okay, sige lang. Ano ba yan? Meron kasi akong ginawa. Meron kang ginawa? Huwag ka mag-alala, hindi kita niloko. Hindi ganon. Walang ganon na nangyari. Okay. May ginawa akong isang bagay na hindi sasang-ayunan ng iba, pero para sa akin yun ang tamang gawin. Dahil una sa lahat, karapatan ko yung gawin, at pangalawa, naniniwala kong yun ang mas makakabuti para sa akin. Para sa atin. Nung isang araw, di ba naalala mo, sumama ako sa family ko? Nung nag-out of town kami for 3 days, nagpasama ako sa sister-in-law ko, yung asawa ni Kuya Joseph. Sinamahan niya ako sa clinic. Clinic? Abortion clinic. Pinatanggal ko yung nasa loob ng katawan ko. Masyado pang maaga, kaya pwede pa, di ba? 5 weeks. Pinag-isipan ko yung mabuti at yun ang napagdesisyonan ko. Teka, sorry. Parang nabihi yata ako. Mali ako ng pagkakaintindi. Punta ka sa abortion clinic. I had an abortion, Alvin. Buntis ka? 4 days ago. Ngayon hindi na. Buntis ka? Tapos pinalaglag mo?
akin ba yung bata? Siyempre, Alvin. Buntis ka pero hindi mo sinabi sa akin. Wala na nga ako sanang balak sabihin sa'yo eh. Kaya lang, naisip ko dapat open ako sa'yo tungkol sa lahat ng bagay. Diba? Bakit mo naman hindi sinabi yun sa akin? Kasi masyadong personal yun. Masyadong personal. Buntis ka. Ako ang ama tapos sasabihin mo masyadong personal. Alvin, nabuntis ako. Oo. Pero katawan ko to. Higit kanino man nasa akin ang karapatan kung ano ang dapat mangyari sa katawan ko. Okay? Joanna, naririnig mo ba yung sarili mo? Anong patahang-tatuhan yan, ha? Nagpalaglag ka. Anak ko yung pinalaglag mo. Hindi pa siya bata. Ano ka ba? Dugo pa lang siya. Hindi pa nga madetect yung heartbeat niya. Kahit ano pang estado ng pagbubuntis mo, buntis ka pa rin. May buhay pa rin sa sinapupunan mo. Buhay ng anak mo, Joanna, ng anak ko. Bakit mo ginawa yun? Bakit ka nagpalaglag? Magsalita ka, bakit? Dahil hindi ko kaya, Alvin! Ayoko pong maging isang ina! Hindi pa ako handa! Hindi ko nga maayos yung lagay ng utak ko tapos magluluwal pa ako ng bata dito sa mundo? Wala akong alam sa pagiging ina, okay? Madadamay lang yung bata sa pagiging miserable ko! Walang alam sa pagiging ina? Pero paano naman ako, Joanna? Paano ako? Ha? Ako yung tatay! Gusto ko maging tatay, kaya ko maging tatay! Hindi ikaw magbuntis kung gusto mo! Aba, kung pwede lang eh! Kung pwede lang! Kaso sa isang katulad mo binigay yung ganong kakayahan! Sa isang katulad mo makasarili! Ikaw ang makasarili! Dahil iniisip mo lang ang gusto mo! Hindi mo inisip yung mangyayari sa akin! Eh, katawan ko at buhay ko magbabago! Yan ang hirap sa'yo eh! Puro ka ako! Kaya ka nagkasapak eh! Kasi sinusolo mo lahat! Kasama mo ako pero hindi mo nakikita. Lagi mong iniisip yung buhay mo lang yung magbabago. Pinipili mo lang kung ano kumbinyente sa'yo. At sa'yo lang puwisit ka. Joanna, hindi porket pwede mong gagawin mo. Pinatay mo yung anak ko dahil hindi ka pa handa. Ayoko na. Suko na ako sa'yo. Hindi ko na kaya itong ginawa mo. Anong ginagawa mo? Aalis ka? Iiwan mo ako? Kung kailangan kita? Kailangan mo lang sarili mo, hindi ako. Ganun na lang yun? Dapat na hindi na kita tinanggap ulit eh. Dapat di ko na pinairan yung awa ko sa'yo. Alvin, hindi mo ko pwedeng iwan. Ayoko! Tumabi ka dyan! Hindi ka pwedeng umalis! Hindi ko kaya mag-isa, Alvin! Diba? Total, mag-isa ka nagdesisyon magpalaglag. Mas mabuti pang mag-isa ka na lang din mabuhay. Alis dyan! Hindi ako papayag! Dito ka lang! Hindi mo ako pwedeng iwan, no! Ayoko! Umalis ka sa harap ko kung sasapakin kita! Saktan mo na ako kung gusto mo! Hindi kita pa! Alvin! Ito, tandaan mo, Joanna. Huwag ka nang lalapit sa akin. Ay sa pagkakataong to, hindi na kita mapapatawad. Kinaya kong tanggapin yung panluloko mo, pero hindi yung pagtapon mo sa karapatan ko na maging isang ama. Dahil siraulo lang ang gumagawa ng ginawa mo. At wala na akong mabibigay pa sa isang hayop na katulad mo. Tony, buwan pa lang ang lumipas mula nung niloko ako ni Joanna. Bumabangon pa lang kami sa una naming pinagdaanan. Sabay may panibagong sorpresa na naman siya. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko noong araw na yun. Parang pinaghalong kilabot, takot at matinding galit. At sa unang pagkakataon, nasaktan ko siya sa sobrang galit ko. Baka nga totoo ang sinasabi ni Joanna na may pinagdadaanan siya at naapektuhan ng tuluyan ng pag-iisip niya. Kasi sinong matinong babae ang maiisipang magpalaglag? Kasama naman ako ni Joanna sa buhay. Matinong karelasyon ako at maayos naman kahit papaano ang pagsasama namin noong mga panahon na yun.
Sabihin nating legal ang abortion sa lugar kung saan kami nakatira. Pero hindi ko mo legal ay pwede na niyang gawin. Kaya tuluyan ko nang iniwan si Joanna nung araw na yun. Tumira muna ako sa bahay ng isang kaibigan. Kaya lang, Tony, tila nahawa ako sa pagiging miserable ni Joanna. Naungkat ang panluloko niya at hindi rin mawala-wala sa isip ko ang pagkawala ng dapat sana'y una naming anak. Wasak na wasak ang puso't kaluluwa ko. Hanggang sa naisipan kong kausapin na ang mga magulang ko. Pakiramdam ko kasi mababaliw na ako kapag sinulo ko lang ang lahat. Akala ko pagagalitan nila ako. Pero sa halip, wala silang ibang sinabi kundi ang umuwi na ako ng Pilipinas. Huwag na raw akong manatili sa isang lugar na walang ibang idinulot kundi matinding sama ng loob. Tumatawag. Sino mo kaya ito? Si Joanna? Hello? Alvin? Saan ka? Sabihin mo ano kailangan mo. Busy ako. Pwede kaya tayo magkita? Kahit isang beses lang. Hindi na pwede. Kahit anong araw, kahit anong oras, please. Makapag-usap lang tayo. Huli na lahat. Wala na akong oras makipagkita kasi magpapakalayo-layo na ako. Saan ka pupunta? Wala ka na dun. Alvin, hindi ko kaya magpatuloy ng ganito. Knowing na merong taong galit sa akin. Hindi ako galit sa'yo, Joanna. Huwag ka mag-alala. Wala na ako nararamdaman kahit ano para sa'yo eh. Parang namanhid na ako. Alvin, gusto ko lang sana humingi ng tawad. I'm sorry sa mga nagawa ko sa'yo. I'm really sorry. Ano, okay na? Wala ka na ba ibang sasabihin? Bababa ko na to. I'm really sorry. Narinig ko naman. Wala ka man lang pang isasagot dun. Ano ba gusto mo yung sagot ko? Pinapatawad mo na ako. Sira pa rin talaga tok-tok mo eh, no? Excuse me? Hingi ka ng tawad para maramdaman mong absuelto ka na. Pues para sabihin ko sa'yo, wala ka na mahihita sa akin. Wala akong mabibigay na kapatawaran sa'yo ngayon. Kung mapatawad kita balang araw. Hindi ko na sasabihin sa'yo yun. Bahala kang magdusa mag-isa mo. Basta ako, kakalimutan na kita. Tapos yung usapan. Hindi ba pwede? Tama na, Joanna, please. Tama na. Lubayan mo na ako. Ayoko na makipag-usap sa'yo. Ayoko na rin marinig yung boses mo. Kaya huli na sana to. Alvin? Uwi na nga lang ako ng Pinas. May pahabol pa rin ganito si Joanna. Sa wakas, nakauwi rin ng Pinas. Wala pa rin pinagbago. Teka, asa na kaya sila mama? Usapan sa B5 kami magkikita eh. Saka, wala pa naman akong internet. Alvin! Anak! Alvin! Alvin! Dito, anak! Pa! Alvin, anak! Ay, salamat sa Diyos, nakauwi ka na. Miss na kita, anak.
na miss ka na ng mama. Kumusta ang biyahe, anak? Ay, ayos lang po pa. Puyat nga lang ako. Hindi kasi ako nakatulog sa eroplano. Bumawi ka ng tulog sa bahay. Bago linis yung kwarto mo. Bagong pintura na din. Ako, tong nanay mo, gusto ipag-iba yung pader para extend lang yung kwarto mo. Syempre, para sa anak ko yon. Ano ka ba? Akin na yung maleta. Ay, hindi na ako na tay. Hindi, akin na. Halika nga dito, anak. Mayakap nga. Namiss kita. Namiss ko rin naman po kayo, ma. Namiss ko kayo, ma. Ikaw, papa, mga kapatid ko. Ma. Ano? Dito ka na, anak. Andito ka na sa pamilya mo. Malayo ka na sa kanilang lahat. Makakapagpahinga ka na ng maayos. Gusto ko nang bumalik sa dati. Oo, anak. Ha? Oo. Gagawin namin ng papa mo ang lahat, ha? Para maibalik yung dating ikaw. Yung masaya at puno ng pangarap. Yung anak ko na puno ng pagmamahal. Kaya tahan anak, ha? Kaming bahala. Mula ngayon, wala nang mananakit sa'yo, ha? Tahan na. Tony, para akong bata na umiiyak sa kanyang ina. Doon ko lang nailabas lahat ng emosyon ko. Yung hirap ng buhay sa Amerika, yung pagtitiis na mawalay sa pamilya ko, at yung pagsira ni Joanna sa buhay ko. Ang sakit kasi ang dami kong isinakripisyo para sa isang babae. Halos 1 dekada ang ibinuhos ko kay Joanna. Pero lahat ay nauwi lang sa wala. Ang totoo niyan, hanggang ngayon ay dala ko pa rin ang trauma ko kay Joanna. Normal na ulit ang pamumuhay ko pero may takot pa rin ako sa pakikipagrelasyon. Ayoko nang maranasan ulit ang mga naranasan ko sa Amerika. Kumbaga sa ngayon, gusto ko na nga lang mamuhay mag-isa. Bahala na, Tony. Basta ang alam ko lang, nakakatakot magmahal. Nakakabaliw. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa Puso, Alvin. Sumasa Puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.